ang next question ko is, ang DOH ba is, ang PhilHealth is under DOH? Tama po ba? It's an attached, Mr. Chair, if I may. It's an attached agency po of the Department of Health po. And the PhilHealth Board po, just for the information of this committee, the PhilHealth Board, it's a 15-member board. 6 are ex officio, chaired by DOH Secretary and vice chaired by myself, sir. Thank you. Okay. Ano ba ang ginagawa ng DOH to fast track ito? Mr. Chair. Kasi gusto ko malaman, what is the role of DOH here? Kasi puro PhilHealth ang binibira natin, no? Sorry to use the word. Gusto ko malaman kasi DOH ang pinaka nasa taas, no? So, yan ang pinaka-mandate dapat. So, gusto ko malaman, what is DOH doing in this case, no? Kasi, very obvious. No? Ang tagal. Benefits Committee, Board, ano ba nangyayari? No? Again, Mr. Chair, binabalik ko lang dun sa punto na nakafocus tayo sa excess fund, yes, pero ako, pinofocus ko, gusto ko mangyari, kailan ito mabibigay lahat na to? Hindi po mawawala ang problema ng zero subsidy na yan. I can assure you, next year, ganun din ulit ang mangyayari niyan kung itong mga perang ito ay nandyan pa rin at hindi po ito magamit. At hindi mabababa po dun sa ating mga kababayan may sakit. Dr. Domingo, would you like to respond? Thank you. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po kay Representative Wilbert sa pagkakataon na ipaliwanag ang proseso ayon sa mga polisiya na nakasulat din sa ating batas. Sa isang liham na isinumite sa Committee on Appropriations noong September 25, 2024, inilaan na po ng kalihim ng kalusugan ang proseso. PhilHealth was created by law to administer the National Health Insurance Program. Meron pong kapangyarihan ng PhilHealth na gawin ang guidelines para sa mga benepisyo. Nabanggit na po na ito ay pinangungunahan ng Board of Directors na ang chairman ay ang Secretary of Health. May mga kasama rin tayong Cabinet Secretaries at Appointive Directors. Ang Board of Directors ay responsable para sa polisiya, monitoring, at oversight. Ang Secretary of Health ay hindi nakakaboto sa board ayon na rin sa batas. Mayroong Pangulo at Chief Executive Officer ang PhilHealth na siya ring miyembro ng Board of Directors at siya ring Vice Chairperson ng Board of Directors. Tama po si Congressman Lee na mayroong Benefits Committee ang PhilHealth as part of the board na siyang tumitingin at sumisiyasat sa mga proposal para sa benepisyo. Ang PCEO ang siyang responsable para sa general conduct of the operations, pagkilos, and management functions pamamahala ng PhilHealth. Ang management ng PhilHealth ang gumagawa ng benefit plan at ang benefit policy documents ng korporasyon. Meron itong clearinghouse function para sa mga bagay-bagay na siyang isinasangguni ng Executive Committee para aprubahan ng Board and Bank or ng mga komite nito tulad ng BENCOM. Ang PCEO at ang EXICOM ay nangangasiwa sa isang health finance policy sector na dating tinawag na Health Finance Policy Research Department na may tungkulin na tignan, periodically review ang mga fees, charges, compensation rates, capitation rates, medical standards, health outcomes, at ang kasiyahan ng mga miyembro ng PhilHealth at ang mga benepisyo. Ang HFPS ang siyang responsable para ibigay ang mga rekomendasyon sa polisiya at sa pagkilos ng korporasyon sa PCEO, sa management, na siya namang ipapasa sa Board of Directors. Ipinakita na ng PhilHealth Management sa Kamara de Representantes noong panahon po ng budget hearing ang sinasabi ng mga trends kung paano nga nangyari yung mga benepisyo sa nakaraang mga taon. At nasa kanila ang responsibilidad na magbigay sa mga detalye. Ayon sa batas at polisiya, ang pamamahala ng PhilHealth ang management ang may mandato na magsabi, magpanukala sa mga detalyado at komprehensibong plano at pati mga timeline kung paano gagawin ang pagtaas sa benefit packages. Kapag walang proposal mula sa management,
tulad ng Kongreso na siyang legislative, sa loob po ng PhilHealth, hindi makakakilos ang board at walang maaprubahan. Sa katunayan po, nabanggit na po ng ating PCEO na meron pong timeline na sila rin naman po nagsasabi kung kailan ma-approve ang mga circular. Ang mga na-anunsyo po na benefits ng mga nakaraang 2 buwan, salamat po kay Wilbert sa pagkilala sa mga anunsyo, ay nanggaling na sa board. Tapos na po ang trabaho ng board, it is management's turn. Mr. Chair, narinig ko po yung sinabi ni Asek Domingo, no? So, sa pagkakaintindi ko, di parang sinasabi mo po dito, Mr. Chair, parang silo o hiwalay ang DOH and PhilHealth, no? Imbis na nagtutulungan. Ganito ba ang ibig sabihin nito? Paano natin ma-achieve yung ating UHC? Parang hiwalay. No? Hiwalay ang nangyayari. Yung response po dun sa parang observer lang ba ang DOH lumalabas dito ngayon? Sa PhilHealth? Mr. Di Chair, ba dapat Yes, DOH Asik ang Domingo. nagdadala? proceed Mr. Chair. Kasi to lower the out-of-pocket expenses of all Filipinos, Mr. Chair, sorry with the indulgence of Asek Domingo, di ba dapat DOH ang nag-take the lead dyan? Please respond, Asik Domingo. Thank you, Mr. Chair. Sumusunod lamang po ang DOH sa batas na nakasulat simula noong 1995, ang Republic Act 7875 na napakalinaw po na attached agency ang PhilHealth sa DOH. Ayon po sa Administrative Code of 1987, ang isang attached agency ay hindi maaaring mangialam sa daily operations. Ang supervising agency rather ay hindi maaaring mangialam sa daily operations ng ating mga attached agencies. Yan po ang nasa batas, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, yan ang gusto ko pong malaman at marinig kasi maybe kung ganyan po ang nangyayari, para po magawa natin yung ating pong talagang objective na mapataas itong mga benefisyong ito, maisulong ang talagang UHC, maybe it's about time na tingnan po na itong PhilHealth ay talagang ihiwalay na totally sa DOH. No? Kasi wala rin kwenta, nagiging delay lang, cost of delay lang, Mr. Chair. No? Maybe this committee can at the proper time make the recommendation na ihiwalay na lang totally or maybe ilagay na sa Office of the President itong PhilHealth. No? So, Mr. Chair, yan lang po ang punto ko rito. Again, binabalik ko lang po doon sa gusto ko po mangyari na mapabilis talaga ito. No? Mapabilis. And kanina, sabi Mr. Chair ng ating PCO dito, he will submit the detailed and complete plan kung paano ito at kailan ito mangyayari na mga benefisyong inaasahan po natin. Dahil sinasabi ko nga, hindi po pwede, hindi nagmo-moratorium po yung sakit. No? Kailangan tuloy-tuloy ang ito po nga. And sinasabi ko nga, hindi po mawawala itong problemang zero subsidy na to. No? Hanggang hindi po nagagamit itong mga perang ito, Mr. Chair. Okay. Actually, Mr. Chair. Yes, Mr. Desma. No, just a quick response, no, Mr. Chair. We will submit the, actually, we have a 3-year benefit plan. So, Sorry, with the indulgence, Mr. Chair of PCO, can you improve it? I mean, bilisan natin. Itong mga perang ito, kung magkano man ito, gamitin. No? Including yung mga naka-invest, yung pondo na unused fund talaga. Unused funds. Gamitin ka agad ito kung maaari nga within next year. Gamitin, matapos natin itong mga increase in case rates, in benefits. Tingnan agad kung paano gawin, anong kailangan gawin, no, para ma-achieve po ito. Yan po yung commitment, Mr. Chair, na gusto ko sana makuha dito sa ating PCEO. Mr. Chair, yes, Mr. Chair. Again, we hear you loud and clear. You have our commitment that we will, to the best of our abilities, in PhilHealth, we will accelerate, we will expedite as fast as possible po the benefit expansion project of PhilHealth. Last question lang, Mr. Chair, no?
Kasi may nakikita ko, maraming nagtatanong sa akin, maraming tumatawag, na yung effect daw nung pag-alis ng zero subsidy ay parang yung pong pagbabayad dun sa mga indigent nating kababayan, mga PWD, mga senior citizen, yun pong mga hindi kayang magbayad, ay parang ipinapasa sa mga regular members. No? So, ang tanong ko, Mr. Chair, magkano ba itong kino-cover? Do we have the data or amount kung magkano ba yung kino-cover nitong subsidy na to para dun sa mga contribution supposedly na mga indigent nating kababayan, yung mga hindi kayang magbayad? May figure ba tayo niyan kung magkano? Kasi ang nagiging kumakalat sa social media especially ay yun daw regular member, yung responsibilidad ng gobyerno, yung share ng gobyerno na dapat binibigay sa PhilHealth para pambayad dun sa mga hindi makabayad na members ay pinapasa sa regular members. So ang nangyayari ngayon, may kumakalat ngayon na bakit pa kami magbabayad? Hindi nga ginagawa ng gobyerno yung share nila. No? Hindi na rin kami magbabayad ng regular members. Kasi kahit naman hindi kami magbayad, member pa rin kami. So yan po yung kumakalat. Kaya gusto pong malinawan ito, Mr. Chair. Mr. Chair? Yeah. Yes, please, Congressman Ledesma. Mr. Lim Mr. Lim Siaco. Siaco, Mr. Chair. Yes, you are recognized. Mr. Chair, maraming salamat po. Batay sa National Expenditure Program po, year 2025 po, the allocation for PhilHealth ay 74 billion, 53 billion from the Centax, and 21.17 million from PCSO and PAGCOR, Mr. Chair. Mr. Chair, sorry. Ang gusto ko malaman, hindi po yung subsidy. Ang gusto ko malaman, do we have the amount ng mga hindi makabayad? No? Magkano ba? 20 billion ba yan na kino-cover ng mga members na hindi makabayad? 30 billion ba yan? Or more than the subsidy supposedly na natatanggap ng PhilHealth? Or lower? Meron ba tayong amount or data nun? Mr. I Chair. think ang tanong po yata ni Congressman Wilbert Lee, parang ang gusto niyang ipunto, merong mga nagbabayad, tapos merong mga hindi nagbabayad. Ang punto niya yata, kung ito bang mga hindi nagbabayad, ito ba daw yung kino-cover ng government subsidy And magkano? na nawala at magkano? And to answer that question, Congressman Wilbert Lee, hindi lang naman po yung binabayaran ng mga nagbabayad ang source ng netong tinatawag po nating income netong PhilHealth. Ang pinagkukunan rin po dito yung Syntax, pinagkukunan din po yung PAGCOR, pinagkukunan din po yung PCSO. Yung pong subsidy is just part of the 6 income na pinagkukunan nitong pondo ng PhilHealth. Mr. Chair, ang gusto ko actually malaman is, magkano ba yung kailangan mong i-cover or ng PhilHealth doon sa mga members na hindi nakakabayad Mr. ng Chair, contribution? Can I quickly interject? That's to simplify so that you won't waste time. I believe the question is, how much is the premium needed for indirect contributors? Yun. Yes, yun. Please respond to the Maraming salamat, Mr. Chair. The proposal of PhilHealth for year 2025, nasa 150 billion, Mr. Chair, for the indirect. Sorry. Mr. Chair, not the proposal. How much is the actual needed? Balik tayo, Actual. ilan ba yung indigent, ilan yung 4Ps, ilan yung seniors na hindi currently enrolled? Those mandated by law na yung premium ay babayaran ng gobyerno. Times how much? Is that 5,000? And then that's the total amount para matapos na po. Mr. Chair, I think, ma'am, I think that's the right number po. Is it not? It's around 70 to 80 billion. No, Kasi yung ibang seniors enrolled na sila, tapos may mga namatay. The computation, I think, is around 70 to 80 billion, Mr. Chair. Mr. Chair,
ang problema dun sa 150 million is maraming double counting. Kaya natin ni-reject yung 150 million computation. Tinignan na po namin ni Kong Janet yung computation ng 150 million. So mas maganda siguro, ibigay na lang yung per head na premium. I think it's 4,800 per head for seniors. Tama po ba? Mr. Chair, while waiting, can I very quick interjection para lang ma-align sa kay Kong Wilbert Lee? Please, Miss- with the yeah. indulgence of Congresswoman Stella Kimbo, who will be the next interpolator, Very the quickly chair lang would for like to the... recognize Congresswoman Thank you, Mr. Garin. Chair. Just for the correct terminologies, yung sinasabi po nating subsidy ng gobyerno, hindi siya actually literal na subsidy. Yan ay bayad sa enrollment mandated by law dun sa mga hindi magbabayad ng kanilang sariling premium. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno o sa pribadong sektor ay nagbabayad based dun sa employer at yung kaltas sa kanilang sweldo. So when we say subsidy, it's being used to enroll non-paying members. Just to clarify, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Mr. Ledesma. Thank you. Just very quickly. Very quickly, sorry. At matadagdag lang, Mr. Chair. Yeah, nasabi kasi ni Congressman Wilbert Lee na nababawasan yung mga nagbabayad dahil dun sa mga indirect contributors. Hindi po. Kasi yung kontribusyon nila kapag naubos na, yung pong income sa investment ng PhilHealth ay ginagamit para pambayad dun sa mga ina-avail ng mga walang kaya. So Mr. Chair, for the senior citizens, the premium rate is 5,000 po. And then for the indigents, the premium rate is 3,000 po. So 5,000 po and 3,000 po. Ang gusto ko malaman, Mr. Chair, is magkano ba yung total amount niya na indirect contributor na kailangan bayaran or sagutin? 80 billion or 150 billion? 80 billion. 80 billion. We'll verify. 80 billion. The reason why, Mr. Chair, kaya ako tinatanong, kasi ang daming kumakalat ngayon sa social media na ayaw na magbayad. Yung mga regular members, hindi na lang kami magbabayad. Bakit ganon? Sa amin papasa. I think, kailangan pong i-correct yung perception na yan. Tama po si Congresswoman Janet na hindi po maapektuhan, no, yung benepisyo at yung pong binabayad ng mga regular members. Kailangan ma-correct po yung perception na yan na kumakalat. Kasi ang kumakalat, pinapasa sa mga regular contributors yung hindi makabayad. Kasi tinanggal yung subsidy na supposedly pabayad dun sa mga indirect contributors. No? So yan lang po yung pinupunto ko dyan, Mr. Chair. Siguro in the next hearing, kung magkakaroon po tayo or pwedeng ibigay na lang sa akin ng Mr. Chair. kung magkano talaga yan. Yes, Mr. Ledesma. Mr. Chair, just a quick comment, no? On Chapter 2 of the Universal Healthcare Act, Section 5, population coverage, every Filipino citizen shall be automatically included into the National Health Insurance Program, herein after referred to as the program po. So again, every Filipino citizen shall be automatically included. Yes, Thank you, Mr. Chair. Nakuha ko yun, Mr. Chair. Again, gusto ko lang malaman if it is 80 billion ba talaga yung premium na kailangan bayaran from the indirect contributors. Yun lang po, Mr. Chair, ang gusto kong malaman. Mr. Chair, just to interject, if I may. Congresswoman Stella. Yung sinasabi po ni Mr. Ledesma earlier na 150 million cannot be the right number. Kasi po kanina sinabi po ni Mr. Lim Shaco na ang benefit payments para sa indirect contributors ay 112 billion so far. Tama po ba? Ang sinabi po ninyo, ang actual benefit spending
para sa indirect contributors sa taong 2024 ay 112 billion so far. Matatapos na ang taon. So sabihin natin, let's round it off to 120 billion. All you need to do is multiply it by the hospitalization rate. Tama? O sabihin na natin, i-exaggerate na natin. Kahit sabihin na natin 40%. 120 times 0.4, 48 billion lang po yan. Imposible po, umabot yan ng 150 billion. So, yun lang po. So, for an actuarially fair premium, imposible pong umabot ng 150 billion. Thank you po. So, Mr. Chair, maybe baka tama yung figure na binigay ni Congresswoman. Hindi po. Malayo pa rin ang 48 sa 80. Tama po? At ito po ang lagi kong sinasabi, your failure to produce an actuarially fair premium for each of these sectors ang pinagmumulan ng problema natin. You don't know how to run a health insurance program. Yun po ang problema natin. Yun ang problema natin. At yan ang dahilan kung bakit kayo merong zero subsidy. Pasensya na po. Thank you, Mr. Chair. Thank you to my colleague, Congresswoman Stella. Mas naging klaro po yun, no? Kasi yun po yung talagang pinupunto ko rito dahil nga po ang sinasabi ng ating mga kababayan, baka naman napakalaki po ng kailangang bayaran or sagutin ng PhilHealth doon sa mga indirect contributors, no? Yun po yung pinupunto natin dito. Siguro kailangan ninyong klaruhin yan, no? Kasi kumakalat talaga yan dito sa atin pong social media. Wala na po akong tatanong, Mr. Chair. Ang gusto ko lang pong emphasize, ang gusto po natin dito, Mr. Chair, accessible, abot kaya at libreng medical pagdating ng araw sa pagpapagamot ng bawat Pilipino, no? Hindi ito pangarap, Mr. Chair, but it is a fundamental right that every Filipino deserves. Ngayon pa man, hindi po ito magiging katotohanan, Mr. Chair, kung walang makabuluhang enhancement, mabilis na enhancement ng mga benepisyo ng PhilHealth at kung magpapatuloy po ang zero subsidy dahil sa kawalan ng benefit enhancement at malaking investable funds, hindi po ito mangyayari. Let us not deceive ourselves, Mr. Chair. Without a clear, actionable plan and without proper coordination between the DOH, PhilHealth, and all its attached agencies and GOCCs, we are simply perpetuating a broken system that will only deepen the suffering of our people. Vicious cycle ito, Mr. Chair, at chicken and egg problem. Kung hindi po ito kayang ayusin ng DOH at ng PhilHealth ngayon, baka panahon na para tingnan po natin na kailangan bang ihiwalay ang PhilHealth, ilagay sa isang ahensya or ilagay sa Office of the President mismo, dahil para sa akin po, yan po ang primerong responsibilidad ng kahit na anong pamahalaan. Sunod sa pagkain, kalusugan. Wala pong ibang dapat po na mamuno dyan kundi ang ating pong presidente. So panahon na po siguro na tingnan natin yan. Yan lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. And magandang hapon.